Others Saan mayor to? na ano yan? Ng BJMP. Mayoro pala sa ano. Ayun, siguro bago ko bitawan yung message ko sa anak ko, pwede nyo ba akong pagbigyan na pakinggan sa ano ko, sa intermission number? Okay na ba? Oo. Kakanta? Hindi ako kakanta. Sino yung familiar dito sa inyo sa ano? Breakdancing. Ayun hindi ako magbe-breakdance, tinatanong ko lang kung sino familiar. Ayun ano yun sa? May problema ka? Ayun. Okay. Enjoy, Sasha. Ang gagawin kong intermission number is yung nauuso sa aming mga mga millennials. Oh. Sino mga millennials dito? Oo. Ayun, ang gagawin ko yung kung familiar kayo sa spoken poetry. Ayun. Oo. Familiar na ba kayo sa spoken poetry? Okay. Yung mga hugot lines. Oh. Ayun, yung title ng perform ko ay ayan, pakibasa na lang po sa pang-ambag o pang-amba. Ayan, pang-amba. Okay. Kala ko pang-ombag. Okay. Ayun. Sana magustuhan ninyo. Okay. Come on, everybody. Ano pa pong request nyo? Music. Okay. Kala ko mag-request kayo ng juice, kape. Okay. Ready na, DJ? Please put your hands together for the father of our birthday girl. Ayun. Pangamba. Hindi ko malilimutan yung araw na yun. Yung araw, nasunduin ko si Sasa sa eskwelahan. Dahil sa likas na napakamapagbiro mo, ako yung gustong iwan at takbuhan. At niyaya ako na tayo magunahan papunta sa ating tahanan. Nabitawan ko ang mga kamay mo. Biglang tumigil ang aking mundo. Papalayo ka noon sa akin ang nakangiti. Nang isang kakatuwang pangitain, at sa utak ko ay kumingiti. At sa aking isipan ay naging kaaliwan. Naisip ko, parang kailan lang nang matutunan mong tawagin akong daddy. Parang kailan lang din nang matutunan mong tawagin si mami ng mami. Parang kailan lang din halos di ka bumibitaw sa akin sa naman tayo magpunta. O hindi ka natutulog nang wala ako sa tabi mo. Naisip ko, darating ang araw na si Sasa magiging isang magandang dalaga. Yes! Parang pinahirapan niya si Sasha. Go ahead. Magdadaan pa ang taon, kasabay ng paglipas ng panahon sa aming gabay at turo na magkaroon ng takot sa Panginoon. Ang aming unikaiha ay matalino, malakas, at malaya na. Isang ganap na babae na kahit anong problema man at dumating sa buhay niya ay kaya niya nang harapin ng mag-isa. Ang kaninang kaaliwan ay napalitan ng pangamba. Pangamba na pag dumating ang araw na iyon, ako pa ay kailanganin pa niya. Pangamba na pag dumating ang araw na iyon, ako pa ay hagkan at yakapin pa niya. Pangamba na pag dumating ang araw na kami ay iiwan niya.
isang katotohanan. Sa isang katotohanan na matututungharin pala siya na magmahal pa ng iba. Pangamba na sa puso niya. Na sa puso niya, ako ay may kahati na. At pag dumating man ang araw na yon, pag dumating man ang araw na yon, ang tangi ko lang magagawa, ay palayain siya. Palayain siya at yatin sa harapan ng dambana at sa iba, paubaya. Dahil alam ko na wala man na kahit na sino ang makapapantay o makatutumbas sa pagmamahal ng isang magulang. Ang taong ito naman ang makapagbibigay sa iyo ng kumpletong kasiyahan at kukumpleto sa iyong pagkatao dito sa mundo, higit pa sa kaya ko. Nang ako ay matauhan, eto na, nang ako ay matauhan, bumalik sa aking kamalayan. Inalog ko ang aking ulo. Inalog ko ang aking ulo at baka may lumuwag lamang na tornilyo. At noong mga oras na yon, aking napagtanto, para akong sira. Para akong sira, para akong tanga. Para akong tanga kasi, Diyos ko naman, grade 1 pa lang si Sasa. Pero sa mga bagay na naisip ko, isang bagay ang napatunayan ko. Ang pagiging magulang ay isang sakripisyo. Sakripisyo hindi lang ng paghihirap, ngunit isang napakasayang sakripisyo. Sakripisyo hindi lang dahil sa dami ng beses na nagtimpla ko ng gatas mo sa tuwing nagugutom kayo. O sa dami ng beses na nagpalit ako ng diaper mo dahil dinudumihan mo. Hindi rin sa dami ng gabi na napuyat ako sa pagbabantay sa tuwing may sakit kayo. Ang masayang sakripisyong tinutukoy ko ay yung mas minahal ko kayo higit pa sa sarili ko. Kaya anak ko, pagpasensyahan mo na ako. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Huwag mong iisipin na nalulungkot ako, nahihirapan ako, na nakikita ko lumalaki kayo. Dahil yung totoo, masayang-masaya ako. At lagi mong tatandaan na anumang kahirapan o kalungkutan ang dumating sa punto ng buhay ni tatay, anumang kahirapan o kalungkutan ay hindi matutumbasan ng ligayang dinulit nyo nung dumating kayo sa buhay ko. Kaya ngayon, sana sa nais ko, sana mapagbigyan mo ako. Dahil sa ngayon, isa na lang ang ninanais ko. At yun ay yung magkolekta. Tayo ay magkolekta. Magkolekta ng mga masasayang alaala. Masasayang alaala kasama ng aking pamilya. Mga masasayang alaala ng kamusmusan ng aking mga anak. Kamusmusan at kainusentehan. Kainusentehan na kahit na si Iron Man, Superman, Batman, Robin Padilla, maging sino ka man, kahit si Ricardo Dalisay na walang kamatayan, kaya kong tapatan. Kaya kong tapatan kasi ganoon na lamang nila ako labis na minamahal, hinahangaan, pinaniniwalaan. Mga masasayang alaala mula sa araw ng kanilang pagsilang hanggang sa araw na ako ay kanilang pangkailangan. Mga masasayang alaala na mananatili dito kailanman. At ng mga oras na yun, hanggang sa mga puntong to, ang pangamba ng isang ama ay naglaho ng pansamantala. Salamat po sa pakikinig. Wow! Ano ba yan? Ayun, ang dali, sana sabihin na lang ng happy birthday, I love you, no anak? Oo, pinahirapan niyo po kami. Ayun, siguro,
anuin ko na lang.